Kitang-kita ng dalawang mata ko na may babaeng nakakandong sa kanya. Ako pa ang ginulpi niya at sinabi ng pamilya niya na wag ko daw siyang isusumbong sa pamilya ko. 16 years old lang ako nang makilala ko si Tepong. Nagtanan kami dahil tuto lang pamilya ko sa kanya at yun lang ang paraan para hindi kami makapaghiwalay. Akala ko na mala fairy tale ang buhay ko dahil nakatagpo ako ng isang lalaki na mahal niya ako. Hanggang isang araw na may birthday yan sa aming lugar, niyaya nila si Tepong at nagkaroon ng inuman. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may isang babaeng nakakandong sa kanya. Bala ko na sanang umuwi ng araw na yun pero pinigil niya ako. Sa sobrang iyak ko ay nawalan ako ng malay, isinugod nila ako sa ospital at doon ko nalaman na 3 linggo na pala akong buntis sa panganay ko. Naging maayos ulit ang pagsasama namin, bumalik kami sa lugar kung saan ako nakatira para doon sana ako manganganak. Pero 6 na buwan pa lang ang pinagbubuntis ko, nalaman ko na bukod pala sa akin ay may ibang babae pa siyang nabuntis. Sobra ako na-stress kaya nakaapekto yun sa baby namin, nakapanganak ako nang wala sa tamang oras. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang anak namin kaya gabi-gabi kami nag-aaway dahil sa pagkawala ng panganay namin hanggang dumating sa punto na sinasaktan niya na po ako. Halos araw-araw na siyang umiinom kaya nag-usap kaming dalawa na iaayos na naming lahat pero may mga bagay talaga na hindi na kayang ayusin lalo na kapag nagkalamat na. 19 years old na ako nang niyaya niya ako magpakasal sa West pero hindi ko tinanggap dahil cheater is always a cheater. Dito na nangyari ang pinakamatinding panggugulpi na ginawa niya sa akin, na kitang-kita ng pamilya niya pero sinabi lang nila sa akin na maawa naman daw ako kay Tepong. Huwag na wag ko daw isusumbong si Tepong sa pamilya ko para hindi siya maidemanda kaya nagpunta na lang ako sa bahay ng kaibigan ko para magpalamig. Pagpasok ko pa lang sa bahay ng kaibigan ko, sinabi niya na agad sa akin na parang lumalaki daw ang balakang ko kaya napatanong siya kung buntis daw ba ako. Dito ko naalala na hindi pa pala ako nagkakaroon kaya dali-dali ako nagpunta ng pharmacy para bumili ng PT. July ako huling nagkaroon at September na nangyari yon. Napansin ko rin ang unti-unti kong pagtaba. Umuwi agad ako at ginamit ko ang pregnancy test. Nakita ko na positive ang resulta kaya nagpunta agad ako ng lying in para makapagpa-check up. Dito ko nalaman na 11 weeks na pala akong buntis pero hindi ko agad sinabi kay Tepong dahil bala ko siyang isurprise sa pangatlong anniversary namin. Naisip ko na baka pag nalaman niyang buntis ako ay maaari pa naming ibalik sa dati ang lahat. Kinabukasan ay umuwi agad ako sa bahay pero wala na akong naabutang Tepong. Bigla na lang siyang nawala at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko na siya nakontak, hindi ko rin alam kung bakit siya umalis kaya umuwi na lang ako sa mismong bahay namin hanggang sa makalipas ang 5 buwan. Hanggang sa may isang babae na nagchat sa akin at sinabi niyang kamusta ka na, balita ko buntis ka na uli. Makikiusap sana ako sa'yo na wag mo nang sabihin kay Tepong na buntis ka. Hayaan mo na kaming dalawang magsama. Hayaan mo na kami maging masaya at hayaan mo na maging isang buo ang aming pamilya kaya dito na huminto ang aking mundo. Siya pala ang babaeng nabuntis noon ni Tepong at hindi niya sinabi sa akin na nagsasama na pala sila. Hinayaan ko na sila at hindi na ako nanggulo pa hanggang sa makapanganak ako. Paglipas ng panahon, nagkaroon na ako ng panibagong boyfriend. Nag-aaral po ako ng 3rd year college siya ngayon. Masaya naman ngayon ang anak ko dahil may tumatayong tatay para sa kanya at tanggap din kami ng pamilya ng boyfriend ko. Wala na rin akong balita kay Tepong at hindi ako sigurado kung alam niya ba na may anak kami, kung sinabi ba ng babaeng kinakasama niya ngayon. Kaya kahit papano ay masasabi ko na buo ang pamilya ng anak ko kaya hanggang dito na lang, Ate Charis.